Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Public-private partnership sa mga proyekto ng DOTR pag-aaralan upang mapabilis ang konstruksyon. Yan ang MBC TV Network News ni Kyle Bulyas. Pinag-aaralan ngayon ng Department of Transportation ang pakikipagtulungan sa private sector para sa mas mabilis na pagtatayo ng mga flagship project ng ahensya. Ayon kay DOTR Acting Secretary Giovanni Lopez, problema pa rin nila ang kakulangan sa budget sa mga proyekto dahilan ng pagkakabalam nito. Kabilang narito ang EDSA Greenway Project na layon sana magtayo ng elevated walkway sa bahagi ng EDSA. Popondohan sana ito sa pamamagitan ng loan mula sa Asian Development Bank, pero dahil sa matagal na pagkakaantala nito, kakausapin ng DOTR ang ADB upang kanselahin muna ang loan. Sa ngayon, pag-aaralan muli ng ahensya kung anong modality ang dapat gawin upang matiyak na maayos na ang pagpapondo sa proyekto upang hindi na ito maantala. Sabi ni Lopez, madalas ay hindi na paglalaanan ng pondo mula sa program funds ang pambansang budget ng mga proyekto, kaya umaasa na lamang sila sa unprogram funds. Pero kumpiyansa naman si Lopez na marami pa ring mga nasa private sector ang interesadong makipagtulungan sa DOTR para sa mga proyekto nito. Gusto mga ganito pong malalaking proyekto at mga gandang proyekto po, nakakasiguro naman po kami na talagang may mga talagang interesado po to have this PPP po. Madami po sa tingin namin ang aming kababayan, ang ating kababayan na talagang interesado sa ganitong proyekto. At ang kagandahan naman po dito bago natin ilunsad, meron tayong sinasabi na market sounding, no? Titingnan natin, ito po yung kailangan, panliligaw po to sa ating mga private partners. Kumbaga nililigawan natin sila, ilalatag natin ang proyekto, ganito po yung konsepto. Gagawin naman po natin yan kung bago natin ituloy yung PPP po natin. Matatandaang sa ilalim din ng public-private partnership na isa katuparan na nagpapatuloy na rehabilitasyon sa Ninoy Aquino International Airport. Kabilang dito ang pagpapaganda ng NAIA Complex, runway at taxiway nito at ang pagpapataas ng passenger capacity ng paliparan. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, ex-PAOK Director Gilbert Cruz, itinalaga sa OTS. Itinalaga sa Office of the Transport Security si dating Presidential Anti-Organized Crime Commission Executive Director Gilbert Cruz. Papalitan niya si Arthur Bisnart na nagsisilbi ngayon ng Department of Public Works and Highways Regional Operations Undersecretary. Pangunahing trabaho ng ahensya na nasa ilalim ng Department of Transportation na responsable sa seguridad ng transportation system sa bansa. Magugunitang ipinalit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si dating Philippine National Police Chief Retired General Benjamin Acorda Jr. bilang pinuno ng PAOK. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 10 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.